Sumainyo ang kapayapaan. Anong gawa ng Ama na may babase sa gawa ng tao? Mga minamahal, pawang kabutihan ang gawa niya, kaya't kapag ang tao'y mabuti, mula sa Kanya. Kadakilaan niya ay di mapapantayan ng tao, kahiwagaan niyang gaway di matutularan ng tao. Subalit ang kanyang kabutihan, ang lahat ng may gusto ay makatutulad sa kanya. Kaya't sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Ang naghahanap sa kanya'y makasusumpong naganap. Kaya nga't iniba ang salita ng Ama na kabanalan kaysa salita ng tao. Upang ang sinumang sa kanya'y naghahanap na totoo, malimi niya ang kanyang pananalita, malimi niya ang kanyang gawa. Makita niya ang kanyang kamalian, maitama niya pawa. Kaya nga't kung hindi ito nagagawa ng tao, paano niyang nasasabing kilala niya ang Diyos niya? Ang Panginoon kong Diyos ay aking sinasamba. Samantalang kung ang sisunod niya ay sarili lamang niya. Kaya mapapalad ang nagsusumakit at nagsusumikap na makasunod, makatalima sa kalooban ng Ama. Buhay ba ang Ama? Sa tuwina'y tinuturan, walang banal, walang nilalang na banal na tao lamang, maliban ang nagkatawang tao. At kaya nagawa ang gayong kabanalan, mismo ang banal ang nasa kanya. Ikaw, dinadalisay ka ng kabanalan. Hinahanapan ka ng kabutihan, sapagkat alam ng Ama, tao ka lamang. Kaya't ginagawa naman niya ang marapat para sa iyong pagkatao na ibahin at matulad sa kanyang kaibahan. Kaya't kung susunod ang tao sa kanyang kaibahan, maiiba nga siya at matutulad sa kanyang kabutihan. Mga minamahal, hindi pala mahirap magpakabuti. Hindi pala mahirap magbago. Mahirap lamang kung hindi paganap at totoo ang pagtanggap. Mahirap lamang na gawin mo ang isang bagay na hindi mo pa gusto. Subalit kapag gusto mo, magaan para sa iyo. Isang halimbawang bihasa ka na sa pananahi. Subalit kung ika'y tinatamad, hindi mo magagawang maging maayos ang iyong pananahi. Sapagkat tinatamad ka, hindi ka tulad ng sipag na sipag ka. Pati ang katawan mo'y ang gaan-gaan. Kaya't anuman ang kabihasnan mo, ang kadalubhasaan mo, kung hindi gusto ng sarili mo'y mahirap tuparin mo. Buhay ba ang Ama? Kaya ang gusto ng Ama ay sumunod ka ng naaayon sa iyong kalooban na bukal. Na tulad ng kanyang kalooban na bukal. Hindi nang naaayon sa iyong kaloobang napipilitan, kundi ng kanyang kalooban na bukal. Kaya naman kapag tumupad ka sa bukal niyang kalooban, mararamdaman mo ang kaibahan. At ito ang nais ng Ama na maganap sa kanyang mga anak
kaya't ang kanyang mga salita ay banal. Kaya't ang kabanalan niya ay binahagi sa mga anak niyang alam niyang nagkasala at nagkakasala. Kaya nga, ang sinumang tumutupad sa kanyang kagustuhan, nasusunod niya ang kanyang kalooban. Ang may pandinig ay nakarinig. Sino ang pinairal niya ang kanyang pagkatao na nasunod ang kalooban ng Ama na banal? Wala. Subalit, subukan ng sinuman, ang kanyang kabanalan ay iangkop sa kanyang kalooban kung hindi magaan nilang tuparin. Mga mahal, pawang katotohanan, nasa tao. Ang pagsusumakit, nasa Ama ang pagpapatupad. Sapagkat kung kalooban ng Ama ang sa tuwin ay ninanasang kamtin ng sinuman, mararamdaman nilang tunay na siya'y buhay na buhay. Ang wika nga, asawa mo mang naturingan, anak mo mang naturingan, kapatid mo mang minamahal, kung labag sa iyong kalooban ng mabuti niyang gagawin, hindi ka masisiyahan. At yan ang pawang katotohanan. Nakalalaban lamang ang tao sa mabuting gagawin ng kapwa niya kung hindi niya ginagawa ang mga bagay na yaon. Subalit, kapag ang isang tao ay gumagawa ng kabutihan tulad ng ginagawa ng kapatid niya, ng asawa niya, ng anak niya, o maging sino man sa mga kapwa-tao niya, magkakaisa sila sa mabuting ginagawang yaon, sapagkat parehas pawa sila. Kaya nga, mahirap iangkop, mahirap ilapat, mahirap ipatupad sa taong umaayaw sa kalooban ng Ama. Subalit, napakagaan ipatupad, napakagaan ipatanggap, napakagaan gawin sa mga taong may pagnanasa ng kanyang kalooban. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Nagkaramaniyahan. 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 Buhay po ba ang Diyos? Ayon sa kwento ni Among Pete, kung matama ninyong pinakinggan, ayon sa kanyang pagkakaalam at pagkakasuri, may mga kakayahan ang mga ito bagamat mangingisda. Sa makatwid, bagamat may kakayahan sapagkat gusto nilang tuparin, hindi nila alintana yung kakayahan na yaon para talikdan nilang magmalaki sila o magmagaling. Sapagkat iba ang ginusto nila. Hindi na pansanlibutan ang ninasa nila, kundi may ibang kagustuhan sila na gustong tuparin nila. At siyaan ang mga nagsusumakit at nagsusumikap makatalim at makasunod. Mayroong kakaibang damdamin at may kakaibang kaisipan silang nasunod nang dahil iniba nga sila ng nanawagang tinanggap nila at ginusto ng kanilang sarili. Subalit ilang pong beses ka mang tawagan, kung susundin mo pa rin ay ang iyong sarili, hindi mo magagawang may bukal na kalooban at pagmamahal yaong tutuparin mong yaon sapagkat mahihirapan ang damdamin. Kaya't hinihingi ng pagkakataon sa lahat ng mga gumugusto ng kabanalan, may tinatalikuran. At kapag tinalikuran mo naman ang ganang kagustuhan ng iyong sarili, doon mo pa lamang mararamdaman ang kalaliman ng Ama mong hindi mo mawari kung ano ang pinadama sa iyo. Kaya't maliwanag niyang tinuran, hindi malirip ng isip ng tao ang aking gawa, sapagkat mahiwaga nga ang kanyang gawa. At ito'y natatamo ng mga taong tumatanggap ng nais ng kahiwagaan at tumutupad sa nais na kahamalaan ng Ama, hindi doon sa pagkagusto nila bilang tao lamang. Kaya,
Kapag ang bilang pagkatao mo ang sinunod mo, mahihirapan kang tupdin ang nais ng Ama. Subalit kapag ang ginusto mo ay ang kanyang kagustuhan, napakagaan at napakadaling tuparin. At ito ang katotohanan. Walang tumalima sa kalooban ng Ama na nahirapan ang kalooban niya. Yamang ang Ama ang tinanggap niya at naghari sa kanya. So may inyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kaya't ikaw mismo bilang tao, nasusuri mo yung kapwa mo at masasabi mo, paano niyang nakakaya yaon? Paano niya nakaya yaon? Hindi niya nga kaya yaon bilang taong katulad mo. At kaya lamang niya nakakaya doon sa kahiwagaan ng Amang naghahari sa kanya, tinataglay niya. Yaon na nga ang iniiba ka na ng Ama, naiiba ka na bilang tao, sapagkat naiba ka ng dahil sa pagtanggap mo, sa pagbabagong buhay mo, sa kaloobang tinanggap mo na mula sa Kanya. Kaya naman, ang lahat ng nakadama na, hindi maunawaan ng wala pang pandama. Ang lahat ng nagsusumakit na nagbago at patuloy na nais na magbago ay hindi matanggap ng walang pagbabago. Kaya naman, dito pumapasok ang kahatulan, panghuhusga at pagpaparatang ng mga kapwa-tao. Doon sa hindi makaunawa sa mga ginagawang mabuti na hindi pawang sila ang gumagawa, kundi ang nasa kanila yaong paghahari ng Espiritu ng Ama. Sapagkat kung nakaunawa nga ang panahon ng mga ninuno nyo, wala ngang naganap na kahatulan at di magaganap ang pagpapako sa krus. Subalit nang dahil nga ito ang katotohanan, ang katubusan ay tinanggap na isang Jesucristo, pinatupad ang kaganapang yaon upang ipakita ang katotohanan ng puspos ng Espiritu ay magagawa ang kalooban ng Ama at masusunod ang kagustuhan niya. Sapagkat ang ibinaba ay puspos ng Espiritu, kaya't ang nagawa ay kapuspusan na mula sa kabanalan. Mga mahal, nawa, magawa rin ninyo ang kung ano ang layo ng Ama na binahagi sa anak upang ipabatid sa mga anak na minamahal dito sa lupa. Noon, ngayon, at kailanman, walang pagbabago ang Ama. Noon, ngayon, at kailanman, iyon at iyon na. Banal na totoo, di magbabago. Sino man ang isilang at mamatay sa mundo, banal ng totoo, wala nang ikapagbabago. Ang tao ang magbago upang kamtin ang totoo na mula sa Ama, pagbabagong buhay mula kay Kristo. Ama, yan ang pawang katotohanan. Samantalang ang taong nakikinig kundi mawawa ng aking tinuran, walang nabahaginan sa kanyang kaisipan, kundi lalo pang nahirapan. Subalit kay galak at madaramang tuwiran ng kagalakan, nang sayo'y mga anak na naghanap at nasumpungan ka. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At kung babaybayin nyo ang istorya ng mga apostol, at kung tunay na susuriin ninyo, kung papaano nga ang hinandog ang buhay ng isang Jesucristo, sila rin ay nagawa na may namatay si San Andres na kaganyan. Tama po ba? Marami ang kaukulang ginawa noon upang mapatotohanan lamang ang kabanalang tinanggap nila ay isa nga kung papaano ang naganap sa kanilang naging guro, Panginoon at pinuno. Sa kanila naman, sa iba't ibang kaparaanan na patotohanan ding
sila ay puspos ng Espiritu dahil sa kaganapang napagtibay ang kalooban, pinatibay ang kalooban, nagliwanag na tuwiran, kaya't nakatalima sa kalooban at kagustuhan ng Ama. Ngunit mapapalad ngayon ang mga naglilingkod. Kaya nga naman, dahil sa magandang kapalaran na ang iba akala nila naglingkod ng 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, 4 na buwan, 1 buwan, 1 taon, sapat na. At meron lang konting dinadala, daing ng daing, hinaing ng hinaing. Samantalang ng panahon niyaon, mga kapatid na minamahal, napakahirap ng pinagdaanan. Ngayon, ang sarap ng buhay ng tinatawag na mga alagad. Bakit? Pero huwag kayong kasi sigurong masarap nga. Sapagkat tinimbang kayo ng Ama, batid niyang kaya ninyo ang pinagkaloob niya. Sinukat kayo ng Ama, batid niyang ang hahakbangan niyo at tutunguhan ay alam niya na kaya niyong tunguhan at makakaabot kayo. Subalit kung kayong umuurong at sumusuko, hindi niyo maabot ang kanyang kalooban at tagumpay. Buhay ba ang Ama? Kaya, ang alagad na nagtitibay, tunay na magpuri sa Ama. Lalo tigit kung hindi ka na sobrang iyakin, malambing, balimbing daw. Alam niyo po, kapag ang ugali mo ay dating pagkatao mo, na malambing ka, yung lambing mo ba yung makiya, yung tinatawag na para kang utuin ba? Gusto mo laging, nano, nene, nene. Paano kang aaliw sa kapwa mo? Gusto mo pala, ikaw ang inaaliw. Kapag ang ugali mo ay yung dating bugnutin, ay paano kang mangungusap sa kapwa mo na mainisin? De pag kinausap mo, baka sampalin mo. Buhay ba ang Ama? Kung dati kang maramdamin, at yung kinausap mo'y pinahiya ka, baka masaktan ka sa kanya, hindi mo na siya pangaralan. Kaya, iniiba niya sa dating si ikaw na iba ka ng Espiritu ng Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya, kapag yung alagad pag sinabihan ay nagtampo pagkatao yun. Kaya naman, pag nagtampo siya, lalo ko siyang ginagalit. Bakit po? Abay, pag nagpatangay ka sa kanyang pagtatampo natangay ka sa kanyang pagkatao at ikaw rin ay nasa pagkatao, kaya nagdamdam kayong dalawa. Buhay ba ang Ama? Subalit, kung bayaan mo siya na magtampo sa iyo at ikaw hindi ka nagtatampo, aba, kung magbalik ang Espiritu sa kanya, baka sabihin, hoy, halimbawa Petra ang pangalan niya, Petra, kahiya-hiya ka sa pananaw ko. Akala ko bang tinanggap mo na ako? Akala ko bang alagad kita? Aba, hindi ko ugali yan. Petra, gumising ka. Ano gusto mo? Manahan ako sa'yo? O si demonyo? Ano sagot niyo po? Ano sasagot niyo? Kawawa ka pag pinili mo yon. Kaya po, yun ang totoo. Lingkod ka, tagasunod ka, kailangan may mabago. Hindi maaring ang lingkod lang ang magbago. Maging ikaw na tagasunod. Sapagkat hindi dyan sinusukat na lingkod ka o tagasunod lang ang kaligtasan. Hindi dyan sinusukat, hindi yan ang basihan ng Ama. Kundi ang basihan niya kung sino ang nakikipagtotoo sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Kaya, wag sabihin ng lingkod, ay, ligtas na ako, lingkod ako. Kung yung tagasunod, mas matibay pa sa'yo.
baka hindi mo namamalayan, mas ligtas pa yung tagasunod mo kaysa sa'yo. Sapagkat yung tagasunod mo, dahil nagkatakot na, sumusunod na, ikaw na walang takot, hindi ka makasunod, bagsak ka. Kaya, nung maligtas ang tagasunod mo, ang sabi niya sa'yo, baba, kawawa ka, kahiya-hiya ka. Ikaw lang ang sinundan. Ikaw pa ang naiwan. Hindi ba nakakahiyayaan? Kaya dapat, ang sinusundan, kapwa sila makasadsyad sa hangganan. Buhay ba nga ma? Kaya't kung yaon ang magiging basihan ng tao, yung naglingkod naman ako, lingkod naman ako, ay hindi yaon. Sapagkat dito nasabi kang lingkod, paano ang ama mong hindi mo nakikita na hindi mo totoong pinaglilingkuran? Sapagkat ano ba ang gusto ng ama mo para maging totoong lingkod ka niya? Binigay sa iyo ang pangangasiwa dahil pinabatid sa iyo kung paano mangasiwa ng damdamin ng kaisipan ng tao. Damdamin at kaisipan ng tao. Ipinabatid niya sa iyo bilang lingkod kung ano ang ugaling dapat mong maging ganip. Ganip. Mali. Hindi ganip. Ganap. Pag-aralan po ninyo yan, ha? Kaya, bakit niloloob ko minsan ay magkamali ng salita? Upang patotohanan sa inyo, bilang tao magkakamali ka. Ngunit kung marunong ka magsuri at totoo ka sa Espiritu, may tatama mo ito. Ngunit ang ama mo, kailan may di magkakamali. Kaya, gusto mo ba na masyahan ka lagi sa tuwing na masaya ka? Pangunahin mo at paghariin siya sa iyo. Sapagkat kapag dumaratal na, tandaan po ninyo, napakasimpleng suriin ang pagkatao nyo kung nasa pagkatao kayo. Kapag dumaratal na sa iyo yung parang inis na inis ka baga, parang galit na galit, nagpupuyos ang damdamin mo, gulong-gulo isip mo, litong-lito isip mo, bakit ba ganyan ang napakarami mong iniisip? Pagkatao yan. Wala sa iyo yung paghahari ng espiritong lingkod ka. Kaya anong dapat mong gawin? Pihitin mo, ibahin mo, baguhin mo, hambing sa manibela. Kung naliliko ng daan, pihitin mo at ibaling mo, maitama mo siya ng daan. Buhay ba nga ma? Ang tanong, alin ba ang may isip, ang manibela o ikaw na humahawak? Kaya ikaw ang pipihit ngayon para akayin mo yung manibela sa tweed na daraanan at hindi dun sa liko. Ikaw, may isip ka. At bilang tao, sabi nga, binigyan ka ng karunungan dahil ang Espiritu ng Ama'y sumaiyo na. Ang karunungang ito'y binigyan ka ng pagsusuri, binigyan ka ng paglilimi, kaya nga sinabing magbulay, magnilay kayo sa makatwid. Ito ang ginawa ng mga apostol. Napagtanto nila, mas masarap ang ginusto nilang buhay, pagtalima sa pagsunod sa kalooban ng Ama. Sapagkat nasuri nila ang sarili nila sa kabila ng kanilang mga hinahanap na kagustuhan sa sanlibutan ay may kulang. Subalit, nang kamti nila ang kapunuan na hindi nila naramdaman nung panahon sila'y nasa pagkatao, kahit ano ang kanilang makuha, kahit ano ang kanilang kamtin, kaya't pinagtibay nila ang pagsunod sa kanilang Panginoon, yamang sila'y iniba. Buhay ba nga ma? At yan ang pawang katotohanan. Bakit ka lamang natatalo bilang tao? Kapag pinairal mo ang iyong kataasan, kayabangan, yung fried chicken mo, ibaba mo yaon at makikita mo, maiiba ka. Sapagkat kung nababatid mo ang ama mo'y nagpakababa sa tao, ikaw rin bilang tao,
magpapakababa ka sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, natutupad ito sa mga taong ang isip nila ay napihit na ng pangyayaring tinanggap sa puso nila ang kanilang Panginoon. Kaya dito ngayon papasok ang pagbabago buhay. Bagong silang sa Espiritu ng Ama at Anak. Mga mahal, hindi mahirap gawin ito. Hindi mahirap tuparin ito. Kung, inuulit ko, kung kalooban ninyo. Subalit, kung sa pilitan at pinipilit mo lang ang sarili mo at hindi pa bukal, mahihirapan mong tuparin ang mga bagay na kabanalan na bilang pagkatao mo ay inaangkop lamang sa iyo ng iyong Ama at Panginoon mong Hesukristo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Kaya naman, ang dating mataas ang pagkatao, ang pananaw sa kanyang sarili, nang bumaba siya at nagpakababa-baba, siya rin ang nakadama ng kaiba. Masarap pala, kay ligaya pala, masaya pala, kay gaan pala, kasiya-siya pala. Kaya nang dahil nasisiyahan siya, hinahanap-hanap niya. At yung hindi naghahanap, wala pang nadarama. Itaga nyo sa bato. So may inyong kapayapaan, Apo Kunching, ba't itataga sa bato? Sa batong sandigan na walang katibagan. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? O halimbawa, nag-aral ka ng culinary. Magaling kang magluto. Ano? Masarap kang magluto. Tamad kang magluto. Anong galing mo niya? Kaya anuman ang taglay ng tao, nasa pagkilos niya at pagtupad. Kaya lamang nakikita ang kagalingan niya doon sa taglay niya. Ngunit gaano ka man kagaling sa bagay na tinataglay mo, na anumang karunungan mo, hindi mo ito ginagawa, hindi ka magaling. At yan ang kagalingang ibinigay ng Ama sa tao. Yung kanyang kagalingang kabutihan at kadakilaan niya upang makilala. Lamang ayaw tanggapin ng tao, kaya hindi madama, mahiwaga siya. Buhay ba ang Ama? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Tulad ng organ. Pag-aralan po ninyo, tulad ng organ. Nakaset siya sa K of C. Biglang naiba, ay bago ang tono. Hahanapin niya yan ngayon para masundan niya. Nababatid niyo ba ang ibig kong sabihin? Ganyan din ang pag-iisip niyo. Kung naiba ang destinasyon nito, maaring hanapan niyo ng kaukulan para magbago at maibalik niyo sa tama. Buhay ba ang Ama? At siya ng pawang katotohanan. Kaya niloob na maiba ang tipa. Nasa K of C ka, lumundag ka sa K of G. Paano magtatama yan? Dapat, kung K of C, K of C. Hindi alam habulin ng organ, ng nag-organisto. Matatama ba sa inyong boses? Hindi. Kaya titipahin niyang mabuti yan. Hahanapin niya. Ganyan, mga mahal ko. Kung nais niyong magpakatotoo sa Ama, hanapin niyo ang matwid na katwiran niya at iaangkop niya sa inyo ang kabanalan niya. Pagpalain kayo. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama.
Pagka winika niya, manaklit ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgit kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Wala na. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, kung ang cellphone ay nagagawang i-reprogram, i-reset, kung ang organ ay naitatama sa tono, ang isip at damdamin ng tao, may re-reset mo rin ang isip mo, may tatama mo rin ang damdamin mo. Tandaan ninyo, kung ang ginawa ng tao ay may kaparaanan kung paano gamitin ito, ang kaloob ng Ama sa buhay niyong ito, na taglay ng inyong pagkatao, may karunungan siya para alamin sa inyo kung kaya nyo't hindi, na kung tatanggapin nyo, may tuturo niya sa inyo. Mga mahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Katulad din ng cellphone, katulad ng organ, kahit na ano pa, iPad, computer, kung hindi mo gustong matutunan, hindi mo yan pag-aaralan. Ganyan din naman ang pagbabagong ugali. Ganyan din ang pagbabagong gawa. Ganyan din ang pagbabago ng pananaw. Ganyan din ang pagbabagong buhay. Kung hindi mo gusto, hindi mo magagawa. Subalit kapag ginusto mo, walang mahirap. Tulad ng kahit gaano kahirap ang pag-aaral mo, gusto mong matutong mag-text, gusto mong matutong gumamit ng computer, pagbabatahan mo yan. Ganyan din ang pagbabagong buhay. Gusto mong magbagong buhay, magtitiis ka, magbabata ka. Ngunit, katulad din ng pag natutunan mo ng anumang bagay, magaan mo nang gawin sapagkat bihasa ka na. Kaya, anong hindi magiging magaan kapag ginusto ng sinuman? Pagpalain kayo. Buhay bang Ama? Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, katotohanan ng sakit tinuran, luwalhati sa kataas-taasang Ama, gayon din sa inyo na mga anak niya, may kalwalhatiang tatamuhin kayo. Sapagkat kung papaano ibinigay niya ang kalwalhatian ng anak bilang ipantubos at pinantubos sa inyo, ang kalwalhatian din ninyong mga tinutubos ay ibibigay niya, kakamtin nyo. Kaya't kung kayo'y totoo na nakipagtotoo at nagnanasa ng katotohanan, kalwalhatian ay kakamtan sa anumang pinagdusahan, pinaghirapan at pinagbatahan. Pagpalain kayo.